ito ay tinatawag na Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. May tanong ba ninyo sa inyong mga sarili, ano ba ang kahulugan ng Easter Sunday? Pag tinignan nyo sa dictionary, agad-agad ay sinasabi that this is an event ng araw na pinagdiriwang o ng pinapahalagahan ng mga Kristiyano sapagkat ito ay araw na kung saan ay nabuhay na muli ang Panginoong Hesus. Easter. Bakit ba tinawag na Easter? Ang isang paliwanag ay dahil ang pagbubukang liwayway, yung sunrise, ay nagsisimula sa gawi ng east. At dito ay nagpapakita o nagbibigay ng mensahe sa tuwing sisibol ang araw ay mayroon tayong bagong araw. Kung kaya't ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay nagpapahayag ng bagong buhay sa isang taong makasalanan. Ngayon, marahil alam na natin kung ano ang mga kahulugan ng Easter bukod dito sa ang buwan o ang araw ay sumisibol sa gawing east. At alam ba ninyo ng early Christians, ang ibig kong sabing early Christians, ito ay ang mga Hudyo na ang kanilang tangan-tangang kasulatan ay ang matandang tipan at sinimulan natin ngayong basahin ng Genesis at narinig ninyo ang paliwanag na ito ay ang una sa 5 aklat na sinulat ni Moses na tinatawag na Pentateuch, the first 5 books of Moses. At kung minsan ito rin ay tinatawag na ang kautusan ni Moises dahil kasama ito simula Genesis hanggang sa Deuteronomy na sinulat ni Moises. At makikita natin dito na ang mga pagkilos at pagpapahayag ng Diyos kung papaano niya nilayon na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi nabibigyan ng pagkarugtong at nakakalungkot ito na ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo ay hindi dapat inihiwalay sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. Ngunit, ang totoo ay hindi nabibigyan ng importansya. Napansin ba niyo ang Resurrection Day ng Panginoon? Lagi tayong nakafocus sa kamatayan ng Panginoon. Bakit kaya? Dahil, marahil ito ang sabi ng isang artist, paano mo nga naman iuukit o ipapakita sa madla ang artistic design ko ng resurrection? Ang ibig sabihin, di ba mas maganda kapag ang isang artist ay gagawa ng design, mas madaling i-portray si Kristo sa krus. Pero, paano yung resurrection? Parang pangit. O kaya, sa mga churches na reform, na mayroong mga krus, pero ang krus ng Reformed churches ay krus na walang tao. Hindi katulad ng Katoliko, nandun pa rin yung tao sa krus. Ang ibig sabihin, napako ito, hindi na ito nakaalis sa krus. Sa Kristyanismo, sa biblical na katuruan, yung napako sa krus na si Jesus ay namatay at nailibing. Kaya naitanggal ito sa krus, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Kung kaya't merong mga Reformed churches na ang kanilang mga church building ay merong empty cross. At kung minsan, ay dahil dito sa artistic design, ang nagiging focus tuloy ng mga tao at yung pumapasok at dumadalo sa services ay ang sentro ay ang krus.
O kaya talagang kapag magbabasa tayo ng Bible, mapapansin ninyo na napakaraming nababanggit sa krus. Mismong si Apostol Pablo ay kanyang sinabi na siya ay nangangaral ng si Kristo ay napako sa krus. We preach Christ crucified. Kaya dahil sa mga nababasa sa Biblia, ay naroon ang emphasis at focus sa cross at ang resurrection ay nagiging parang isang kinakailangan na lamang tanggapin. Alam ba ninyo na kung walang resurrection, there is no good news at all. Kung walang pagkabuhay na muli, si Jesus ay walang mabuting balita. Pero kuminsan, ang concept natin ng mabuting balita, napansin ba ninyo ay ang kamatayan ni Kristo? Well, totoo naman ito dahil sinasabi sa banal na kasulatan, tayo ay binili ng banal na dugo ng Panginoon. Ang ating kasalanan ay binayaran ng dugo ng Panginoon. Ngunit, dahil dito, ay naisantabi o naisasantabi ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kaya, kuminsan, ang pagdiriwang ng Easter Sunday, katulad kanina, nung binuksan ko ang aking laptop at ang pagbukas kagad ay nakalagay doon, Happy Easter Sunday. Ang larawan sa ilalim ay, hulaan niyo kung ano, itlog. Anong koneksyon ng Easter ng resurrection ng Panginoon sa itlog? Alam ko to kasi nung bata ako, ay tuwing Easter Sunday, ay meron kaming pinupuntahan na aming mga uncle at tito na talagang pinagtsatsagaan ng kanilang mga anak ng Sabado, nagkukulay ng nilagang itlog. Ang dami, tinatago ito sa kanilang bahay at meron kaming egg hunting. At ito ang naitanim sa akin na ito ang Easter Sunday celebration. Paghahanap ng itlog. Kaya 1 linggo kaming may egg sandwich. Sa dami ng itlog na aking nakuha. Naisip ba ninyo kung minsan ang tinatawag ay Easter Bunny? Tapos may drawing at may kasamang itlog. Naitanong ba nyo sa inyong isipan, nangingitlog ba ang rabbit? Na ito ang mga bagay na kuminsan ay hindi natin napapansin kung paano i-twist ng mga tao ang talagang mensahe ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Si John Stott ang nagsabi, without Jesus' resurrection, there is no good news at all. Dinagdag pa niya ito, Christianity is in its very essence a resurrection religion. Kung tinanggal mo ang resurrection o ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, giniba mo ang Kristyanismo. Ngunit nakakalungkot maging sa atin na Christian church ay nagiging annex lang, no? Para bang kailangan tanggapin natin na si Kristo ay nabuhay na muli. In fact, bakit ba nakalagay sa ating statement of faith that we believe in the literal resurrection of Jesus Christ? Dahil ito'y talagang importante. Pag dumating tayo sa 1 Corinthians chapter 15, ayoko ng panguna ng ating afternoon series ng Corinthians, pero may sinabi si Apostol Pablo, ito ay importante. This is first and foremost. At doon niya binigay, Christ has died, Christ has risen, and Christ will come again. Kaya, maibalik tayo sa kahalagahan ng pagkabuhay na muli. Ang mga unbelievers, kapag linggo na ng pagkabuhay, pwede na maligo. Kaya punong-puno ang mga beaches, punong-puno ang mga private pools, pwede na maligo. Bakit pwede na maligo? Kasi buhay na si Kristo. Ang sabi ng isang bata, Tay, bakit ba tinawag na Good Friday?
Patay si Kristo. Anong mabuti roon? Ang paliwanag ng tatay na Kristiyano, sapagkat si Kristo ay namatay na siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang sagot ng bata, di dapat ang tawag sa linggo, very good Sunday. In fact, pag nakita natin, ang Friday ay nagpakita sa Biblia sa mga early disciples ng kalungkutan. Napansin ba ninyo? Sila'y malungkot. At ito ang naranasan ng mga early Christians nang namatay si Jesus. At kitang-kita natin ang pagkakaiba nang si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga disipulo na siya'y nabuhay mula sa mga patay. At ang unang-unang ginawang testimonya o nagpatotoo na si Jesus ay nabuhay na muli ay ang mga babae, yung mga Maria. Importante ito sapagkat noong kapanahon yaon ng Panginoong Yesus, ang mga babae ay hindi kinikilala na mayroong halaga. Katunayan, yung historian si Josephus ay nagsasabi, hindi pwedeng gawing testigo ang mga babae. At hindi lang naman si Josephus dito sa bansang Israel, kundi may mga bansa na ang mga babae ay hindi talaga pinapayagang bumoto, di ba? Bakit hindi pinapayagang bumoto ang mga babae? Hindi importante mga babae. Sila ay pambahay. Sila ay maglingkod sa kanilang mga asawa. Si Jesus, makikita natin ang kanyang radikal na pagbabago sa ganitong paniniwala. Hinayaan ni Jesus na ang mga babae ay sumunod sa kanya. Kasama ang mga kababaihan sa kanyang public ministry. At si Jesus ang unang-unang nagpahayag na ang babae ang naging unang testigo na siya ay nabuhay na muli sa mga patay. Dahil ang gagawin ng mga babae ay bibigyan ng pabango si Jesus. Pupunta sila sa libingan ni Jesus, nag-uusap sila, mga babae tayo. Paano natin magagawa ito? May malaking batong nakatabing. Kaya ba natin ito? Papayagan ba tayo ng mga sundalong Romano na tayo ay pumasok doon sa libingan na yun? Ang mga babae ang nakasaksi. Ang mga babaeng ito ang nagpunta sa mga apostol at sinabi nilang buhay si Jesus. At pagkatapos ay makita natin na si Jesus ay nagpahayag sa dalawang disipulo na patungo sa Emmaus, at pagkatapos sa kanyang mga apostol, at pagkatapos uli ay kasama na si Tomas na nagdududa, at pagkatapos ay makita natin na si Jesus ay nagpahayag sa may 500 na mga mananampalataya. Kaya kung pagdududahan ang pagkabuhay na muli, ito ay pagpapatotoo na mayroong mga saksi na hindi lamang iilan, kundi ito ay napakarami. Ang mga umaatake sa resurrection ay nagsasabing nag-hallucinate lamang daw ang mga disciples ni Christ. Totoo naman na kapag ang isang tao ay nag-hallucinate, ang kanyang nakikita ay yung ibig niya sa kanyang isipan. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Minsan, kung ano yung gusto mo, yun yung nakikita mo, na-visualize mo. Kaya ang umaatake, di naniniwala sa resurrection ng Panginoong Yesus, ito ang kanilang sinasabi, hallucination yan. Pero kung mahigit 500, anong ibig sabihin? More than 500 na sila ay may droga sa kanilang katawan na naghahallucinate o sila ay nahihibang na sila ay naghahallucinate. Ibang klase ito. Dahil ito ang mga tao nang masaksihan nila ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Kristo, ito ang mga taong handang mamatay
maipangaral lamang ang mabuting balita. Importante sa ating kapanahunan ngayon kung bakit ang resurrection ay mahalaga. Why is the resurrection so important? At papaano tayo na bago nito? At ano ang mga magiging konsekwensya nito sa ating pag-iisip at sa ating pag-uugali? Nais kong pakinggan natin ang salita ng Diyos at ito'y isang talata lamang. At ito ay makikita sa Roma Kapitulo 10, Romans chapter 10. At ito ay nasa talatang 9. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kadalasan kapag tayo ay nag-share ng gospel, ito ang tanong ko. Dinudugtong ba natin ang pagkabuhay na muli sa pagpapatotoo natin o pagpapahayag natin ng mabuting balita? Ngunit ito ang sinabi ni Apostle Paul. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. At marahil, ang hindi natin napapansin dito na isa sa mga implikasyon ng pagkabuhay na muli ay ang kanyang pagka-Diyos. His Lordship. Hence, Christ is God. Kung ang pagkamatay ni Kristo ay pagpapatotoo na si Jesus ay tao, ang pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay ay pagpapatotoo na siya ay Diyos. At dito sa ating pag-aaral na ito, ay lalong magkakaroon ng kahalagahan ang pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus. Alam niyo bakit? Ito ang tanong. Bakit ba namatay si Jesus sa krus? Alam natin, ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Meron bang kasalanan si Jesus? Ito ang mga umaatake sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Siya'y namatay. Di siya'y tao. Siya'y namatay. Siya'y makasalanan. Dahil sinasabi ng inyong Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya may kasalanan tong taong ito. Tanggap natin that all death is a punishment. Pero hindi siya dapat mamatay sa krus dahil wala siyang kasalanan. Why then did Jesus die? At dito natin maunawaan ang kanyang pagkabuhay na muli ay para sa ating lugar. The resurrection of Jesus helps us to understand that He died in place for us. Ang dahilan ng kanyang pagkabuhay na muli ay upang maibahagi niya ang kanyang buhay sa atin. At ang buhay na ito ay eternal life. Kaya't masasabi ko sa atin that the cross and resurrection are in one sense two sides of the same coin. Kung ang isang piso ay may dalawang mukha, narito ang kamatayan ni Kristo at sa kabilang muka ay ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. Alam ba ninyo, ang Prince of Preachers, na walang iba kundi si Spurgeon, ay nagbigay ng kanyang confession sa kanyang
naging mga early preaching, ang sinabi niya, noon na hindi siya nangangaral ng laging mayroong pagpapahalaga sa resurrection ng Panginoon. Ngunit ngayon ay na-realize niya ang kanyang pagkakamali at magmula noon ay kanyang sinabi sa aking mga pangangaral, hindi pwedeng mawala ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan niyo ang sinabi ni Tim Keller sa kanyang aklat na The Reason for God. And I will quote, "If Jesus rose from the dead, you have to accept all He said. If He didn't rise from the dead, then why worry about anything He said? If Jesus rose from the dead, it changes everything." Kaya ito ang pamagat ng aking sermon. Ng resurrection ng Panginoong Hesukristo, it changes everything. Bigla kong itatapon sa inyong tanong bilang mga anak ng Diyos. Malaki ba ang pinagbago ninyo sa inyong buhay bilang Kristiyano? Marahil, ito ang isang dahilan kung bakit wala tayong joy sa ganitong pagtitipon. Wala tayong joy ng to be gathered with the people of God. Ano ang tawag natin sa araw na ito? The Lord's Day. Bakit ba ito tinawag na the Lord's Day? Saan nagsimula ang ating pagtitipon ng araw ng linggo? Dahil kung babasahin natin ang Old Testament, ang pagtitipon ay Sabbath. At yan ay Sabado. Kaya meron tayong mga SDA na mga relihiyon na ang kanilang samba ay Sabado. Pero bakit naging linggo? Dahil pag tinignan natin sa New Testament, sa Book of Acts, ay merong shift ang mga followers at mga mananampalataya ni Hesukristo. Tandaan natin, ang unang-unang mga naging mananampalataya o followers ng Panginoong Yesus ay mga Hudyo. Kaya sila ay Sabbath worshipers. Sumasamba ng Sabado. Ngayon, dahil tumatakbo pa lamang ang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa Kristiyano, ito ang sinabi ni D.A. Carson na naging practice ng mga early Christians ng kanilang worship. Sasamba sila ng Sabat. Dahil sila'y Hudyo. Dahil sumasampalataya sila sa sulat ni Moises na si Moises ay propeta ng Diyos. At pagkatapos, kailan ba natatapos ang Sabat? Nagsisimula ng bilang ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng alas 6. Tapos nun, hindi na Sabat. At pagkatapos, sila ay sasambat magtitipon ng early morning ng Sunday. Kaya nakuha natin ang Easter Sunday. Pagbukan liwayway ng linggo, dahil linggo na buhay si Kristo'y nabuhay ng pagbubukan liwayway. Kaya ang mga early Christians ay nagsimulang magtipon at sumamba ng pagbubukang liwayway. At pag binasa natin ang aklat ng gawa, ang kanilang pagtitipon ay tinawag na unang araw ng Sanlinggo, the first day of the week. At ang first day of the week ay ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. Sa palagay nyo, kaya nyong sumabay sa mga early Jew Christians? Dalawang samba? Eh, yung ibang Christian, inuorasan ng samba di ba? Mayroong hanggang dito lang. Hanggang dito lang. And yet, ayon kay D.A. Carson, na ito ang naging practice ng mga first Christians or early Christians. Hindi sila makabitaw sa kanilang Old Testament Sabbath worship. And yet, dahil kanilang tinanggap ang turo ng Panginoong Jesus, ay naroon ang kanilang early morning Sunday worship.
Siguro kung maririnig ako ng isang pastor na nandyan sa Valenzuela, yung kinikwento ko na nakapaskil sa kanilang worship program sa labas ng church, morning worship service. Alam niyo kung anong oras? 6 a.m. Sabi ko, nung nandun kami, 6 a.m. ng linggo, karamihan sa miyembro ng RGBC, naghihilik pa yan. Kayo sumasamba na. Marahil. Pero ang kanyang paliwanag, dahil marami sa aming mga members ay mga nagtatrabaho sa palengke. Kaya uunahin nila ang early morning service at pagkatapos doon, pupunta sila sa palengke. Hindi ko alam kung ang kanilang tinanggap na conviction ay sumamba ng 6 a.m. dahil si Kristo ay nabuhay na muli ng pagbubukan liwayway. Si Pliny, na isang Roman historian at isang Roman administrator, itong kanyang patotoo at itong kanyang sinulat sa kanyang record. Hindi ko maintindihan itong mga taong ito na tinatawag na the way. Alam na natin kapag the way, yun yung sinabi ni Jesus, ako ang daan. Hindi ko maintindihan. Talagang pagbukang liwayway, madilim pa, sila ay nagkukumpul-kumpul na. Sila ay patungo sa isang lugar at pagkatapos sila ay umaawit ng himno at mayroon silang laging bukang bibig o kino-confess kapag first day of the week. Alam niyo kung ano? Ito, hindi kami papatay, hindi kami mangangalunya, hindi kami manoloko. Kanilang pinapahayag ang Ten Commandments. Hindi kami mandadaya ng kapwa. At si Pliny ay isang unbeliever. Bakit ganoon ang mga early Christians? Dahil sa kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Sinabi ko, bakit neglected ang resurrection sa ating panahon ngayon? Number one, sabi ko nga, marahil ito ay dahil sa classical art. Ang point ko nito ay yung mas magandang idisenyo. Ang krus, empty cross, kaysa sa empty tomb. Di ba? Parang walang gana. Kabaong olibingang walang laman. Hindi katulad ng cross, ay medyo magandang idisenyo. Nabago ang samba ng mga early Christians dahil sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Para sa mga early Christians, ang pagkabuhay na muli ng Panginoon is the day of the Lord. Alam niyo katunayan, itong ating Lord's Day, itong ating linggo na pagtitipon, it should always be celebrated at kapag tayo sumasamba na Resurrection Day ng Panginoon. Ang ibig kong sabihin na dapat nasa ating isipan, nasa ating puso, ang blessing at ang mayroon tayo ng si Jesucristo ay nabuhay na muli. It is true na yung mga early Christians ay hindi na nila na-meet o natagpuan o nakasama si Jesucristo ng face-to-face, hindi katulad ng mga apostles, hindi katulad ng 500 disciples na nakita nila ang Panginoong Jesus na buhay, na hawakan nila. Di ba nung siya'y nagpakita sa mga apostol, natakot ang mga apostol dahil paano nakapasok si Jesus, sarado ang pinto, sarado ang bintana. Hindi siya multo dahil siya'y kumain.
Meron bang multong kumakain? Ano ulam nyo? At sumunod na linggo, at tuwing magpapakita si Jesus, ay first day of the week. Tuwing magkakaroon ng encounter ang kanyang mga disciples ay linggo. At sumunod na linggo, present na si Tomas. Si Tomas is to see, is to believe. At sumunod na linggo, Tomas, halika rito. Hipuin mo ang aking tagiliran at tignan mo ang aking sugat. At doon lamang sumampalataya si Tomas. Ngayon, ang mga early Christians ang gumawa ng kanilang araw ng pagsamba dahil sa kanilang pagtanto ay ang pagpapahayag at pagpapakita ng Panginoong Jesucristo ay tuwing unang araw ng Sanlinggo. Alam niyo kung bakit tayo nagtitipon ng Sunday? Hindi lamang dahil Sunday walang trabaho, ngayon karamihan ng trabaho, meron na rin open for business na kahit Sunday. Pero bakit ba tayo pumupunta sa munting panambahang ito ng linggo? At dito sa lugar na ito. Dahil tayo nakakatipon-tipon sa lugar na ito, dahil dito natin kinakatagpo ang Panginoong Jesucristo. Isipin natin ito. Hindi nga natin siya nakikita ng laman at nahahawakan at nakakausap, ngunit sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos at sa pagkilos ng Espiritu Santo, ang presensya ni Jesus ay nasa ating kalagitnaan. And that is why sinasabi natin mga Kristiyano, this is the Lord's Day. Walang pwedeng pumalit sa araw na ito dahil ito ang araw na makakasama ko ang Panginoon. Hindi ko siya pagpapalit sa excursion, swimming, birthday party, ano pa ba, etc. Perhaps that is one of the reasons kung bakit marami ring matamlay ng commitment sa pagsamba sa Diyos ng araw ng Panginoon. Dahil di natin nauunawaan ang kahulugan ng resurrection. That Jesus can meet us when we are gathered in His name. Di ba sinabi ni Jesus, for where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them? At ang sinabi ni Jesus, behold, I am with you always to the end of the age. So, hindi lamang ito panahon ng mga apostol, hindi lamang ito panahon ng gospel, kundi even to the end of the age ay makakasama natin ang Panginoon. And it is in the presence of the gathered church. Alam nyo, hindi yung, okay na ako sa Facebook, okay na ako sa online. Well, ang online ay naipanganak dahil sa pandemya ng COVID-19, pero hindi ito ang nakita nating katuruan at kagustuhan ng ating Panginoon. And so, if you would opt for an online church, meron nun nung panahon ng pandemya, search nyo, online church. Nagkaroon ng pagdiskusyon ang mga pastor, dapat ba tayo mag-service ng online? Wala naman yan online. Ako ang katunayan, tayo ang unang nag-online. Alam ba ninyo yun? Nung biglang nagkaroon ng, anong tawag doon? Yung pagsasara ng borders. Lockdown. At tayo ay nandito, of course, walking distance. Si Ella pa yung nag-set up nung kamerang nakatabingi, wala pang microphone.
Tuwan-tuwa ako noon, 700 views at sumusunod. Kasi lockdown. At nung nag-search sa online ay, naka-online ang RGBC. Sumunod, marami pa rin. Pangatlo, wala na. Marami na nag-online na rin mga churches. Kaya, ako yung nagsabing, mabuti na may online worship service kaysa wala. Pero ngayon ay wala ng pandemic. Ang tanong ay, gaano tayo kasigla na pumunta sa panambahang ito na sumamba sa Diyos, sa ating Panginoon? Ang sabi ko, ito ang isang dahilan. Marahil, kung bakit hindi natin nakikita ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon dahil pati sa mga himno, napansin ba niyo, mga himno ay patungkol sa krus ng Panginoon. And yet, nabasa natin kanina, hindi natin pwedeng ihiwalay ang kaligtasan natin sa pagkamatay ni Jesus at sa pagkabuhay na muli sa Roma 10, talatang 9. At kung minsan, parang gusto kong maniwala na dahil hindi nabibigyan ng sentro sa pangangaral ang resurrection ng Panginoon, ay nagtatagumpay ang diablo sa iglesia. O parang ito ang nagiging strategy ni Satan na bigyan ng emphasis ang kamatayan ng Panginoon. Of course, wag niyong sabihin na binubura ko ang kamatayan ng Panginoon o ang krus. Hindi ko binuburang. Sinasabi ko, kapag naipapangaral ang krus, ang kamatayan ni Jesus, idugtong at isama natin ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. At kung napapabayaan natin ang resurrection ng Panginoon, di naunawaan ng mga early Christians, ang tawag ni Apostol Pablo, alam niyo, sa pagkabuhay na muli ng Panginoon, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kadalasan, pag nababasa natin ang the power of God, ang iniisip kagad natin is the Holy Spirit. O kaya, the Word of God is the power of God, and the Holy Spirit is the power of God. What about the resurrection? Dahil ang resurrection ay talagang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na hindi kayang pigilan ng kamatayan. Saan ka nakakitang taong patay at pagtapos ng 3 araw ay lalabas at mabubuhay na muli? Sinong makagagawa nito? Wala. Pero ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus ay pagpapatotoo. Nasa ng iyong kapangyarihan, kamatayan? Nasa ng iyong kamandag? Alam ba ninyo, nung si Jesus ay, pag binabasa ko yung pangyayari sa Matthew, nung si Jesus ay namatay, nung siya ay sumigaw ng tapos na, di ba? Nung ang kanyang huling hininga ay nalagot na, may nagbumukas yung mga libingan. Natatandaan ba ninyo? Nagbumukas yung mga takip ng mga libingan ng mga patay na tao. Pinipilit kong unawain, nung bumukas, sila ay nabuhay mula sa mga patay. Saan sila nagpunta? Hindi pinaliwanag ng Biblia. Pero, ang alam natin, ay nung nabuhay na muli ang Panginoong Yesus, ay doon na itong mga patay sa libingan ay nagpatotoo na sila rin ay nabuhay mula sa mga patay. Ang pagkakaiba lamang, si Jesus ay hindi na namatay, itong mga nabuhay mula sa mga patay ay namatay uli. Pero yan ay isang kababalaghan. Yan ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at may mga pagkakataon ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin kayang maipaliwanag. Pero tingnan ninyo, ang mensahe ng resurrection. Bakit ba tayo nakikipagkompromiso sa buhay? Ano ba, pag sinabi kong kompromiso, bakit ba tayo mga Kristiyano, alam na natin hindi tama ay ginagawa pa rin natin?
Kasi gusto natin na maging masarap ang buhay natin sa mundong ito. Okay? Kaya bakit ba natin dinodiyos ang pera? Kasi iniisip natin kung marami tayong pera, ay magiging masarap ang buhay natin sa mundong ito. Pero kung minsan, bakit ba tayo nag-aambisyon ng lahat? Kasi gusto natin na maging maganda ang buhay natin. Kahit na alam natin na hindi tayo kayang iligtas at pahabain ang ating buhay ng ating kayamanan. Marami ng sobra-sobra ang yaman na hindi nila na-extend ang kanilang buhay. Sila rin ay namatay. Pero kung maunawaan natin ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, siya ang unang-una, siya ang panganay na nabuhay mula sa mga patay at hindi na namatay na muli. Dahil wala nang kapangyarihan at kamandag ang kamatayan. Paano kayo mag-usap na mag-asawa sa inyong pagpaplano at kinabukasan ng inyong mga anak? Ang tinitignan ba ninyo ay inyong statement of account ng bangko ninyo? Silip ka ng silip sa online iBank. Liit, delikado, mapanganib. At pagkatapos, dito na magsisimula ang pagkabalisa. Paano kayo mamuhay araw-araw? Ang bukang bibig ba nyo lagi, kung ikaw ang babae, hindi ako binibigyan ng pera ng asawa ko. Kaya gumagawa ko ibang paraan para kami magkapera. At kapag nakita yung asawa ay sira ng araw, paano nyo tignan? O kung ang iyong anak, o ang iyong asawa, o yung mahal sa buhay ay mayroong karamdaman, paano mong tignan ang mga pasanin o bigat na ito? O paano niyong tignan kung kayo ay mga binata pa at dalaga pa? Paano niyo tignan ang inyong future? Paano kayo magplano? Panlupa? Ang inyong plano ay panlupa? Gusto niyo magkaroon ng magandang buhay sa mundong ito? Samantalang alam natin, ang lahat ay mawawala, lahat ay magugunaw, langit at lupa ay mawawasak. At ang mananatili ay ang salita ng Diyos. At ang pa sinasabi ng salita ng Diyos? Yes, sinasabi ni Pablong, we preach Christ crucified. Pero alam natin, sinabi rin ni Pablo sa Roma 10 na kinakailangan itong pagkamatay ni Jesus ay naroon ang iyong pagtanggap na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Natandaan ninyo ang magkapatid na itong si Marta at si Maria? Na nang si Jesus ay nagtuturo at nagrereklamo si Marta dahil siya ay nasa kusina, walang pagpapahalaga daw si Maria na siya'y tulungan sa kusina. Ngunit anong sinabi ni Jesus? Mas mahalaga ang pinili ng iyong kapatid na siya'y umupo ng pangangaral ng aking salita. Dahil ano ang tinuturo ng Panginoong Jesus? Nung namatay ang kanilang kapatid na si Lazaro, umiiyak ang lahat ng mga tao at syempre ang kapatid ni Lazaro. Dahil patay na ang kanyang kapatid. Mayroon pang pagsisisi. Kung dumating ka na maaga, hindi sana namatay ang aming kapatid. At anong sinabi ni Jesus? I am the resurrection. I am the resurrection. Ano nasa isip nitong babaeng ito? Opo, alam po namin yan. Sa darating na mahabang panahon pa, in the future, talagang bubuhayin ninyo ang mga patay. Ang sinabi ni Jesus, no, I am the resurrection today. At siya'y sumigaw ng, Lazaro, lumabas ka. At nabuhay na muli si Lazaro.
Ngayon, ano ang ipinapakita rin? Of course, si Jesus ay Diyos. Kaya niyang pagtagumpayan ng kamatayan. Pero pag binabasa natin ang Ebanghelyo at pagkatapos ay idudugtong natin ang sulat ng mga apostol sa epistle, sa letter, ano ang sinasabi ni Pablo? Na yung bautismo ng pagkakaisa natin ng paglubog sa tubig sa kamatayan ni Kristo at pag-ahon sa tubig ay sa pag-ahon sa kamatayan ng Panginoong Jesus. At anong sinasabi ni Pablo? That we are seated on the right hand sa kalangitan kasama ang Panginoong Jesus. Nakikita ba natin na kahit na tayo ay nasa mundong ibabaw na ito ngayon, ang kumikilos sa buhay ng isang Kristiyano is the resurrection power of the Lord. Sinasabi natin na nung namatay si Jesus, siya nagbayad. Yun ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Ngunit kung di siya nabuhay na muli, nasan ang tagumpay? Naunawaan ba natin, nasan ang tagumpay? Bayad ang iyong utang, ngunit nasaan ang kapangyarihan na mula sa kadiliman, ikaw ay ilipat sa liwanag? Anong nangyari nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo? Tayo pinatawad sa ating mga sala. Pero meron tayong nakakaligtaan na tayo ay pinalaya sa ating mga sala. Na tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ni Satanas. Mula sa kaharian ng kadiliman, tayo ay kinuha at inilipat sa kaharian ng kaliwanagan. Yan ay kapangyarihan. Paano nyo tignan ang inyong mga buhay, mga kapwa ko Kristiyano? Na kayo ay talunan sa kasalanan? Hindi kayo makakalag sa kasalanan? Nakatanikala kayo sa kasalanan? And yet, sinasabi niyong ako'y Kristiyano? Hindi ba it doesn't make sense? Kasi ang isang Kristiyano ay nasa tanikala ng kasalanan at pagkatapos kinalas ang tanikala at ikaw ay inilipat sa kaharian ng liwanag. At anong sinasabi? Ang sinumang na kay Kristo ay malaya na. A new creation. Ngayon, ang ating pamumuhay ay mababago. Ang ating pamumuhay bilang Kristiyano ay mababago. Hindi dahil sa ating ganang sariling lakas, kundi dahil may kapangyarihan na nananahan sa atin na mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ating dating pamumuhay. Sa paanong kaparaanan? Kinakailangan mabuhay na muli si Jesus. Napako sa krus, nailibing, nabuhay, at umakyat sa langit. Bakit? Dahil kinakailangan sa pag-akyat ng Panginoong Yesus sa langit ay isusugo niya at ipapadala niya ang Espiritu Santo. Alam niyo ang pagkakaiba ng mga Old Testament Israelites sa atin? Hindi sila pinananahanan ng Espiritu Santo. Again, maaaring magkaroon na naman to ng diskusyon. Dahil
ang pagpapadala ng Espiritu Santo ay sa pag-akyat ng Panginoong Hesus at pag-upo sa kanang kamay. Nakita ba natin yun? Pag tinignan natin ang outpouring ng Holy Spirit, ang pagbibigay ng Espiritu Santo, I will give you a new heart. At I will give you my spirit. I will. At yan ay nasa matandang tipan. Ngunit sa New Covenant, dito sa New Testament na pagbabasa natin, ay masasabi natin ngayon na tayo ay sumampalataya kay Kristo at si Kristo ngayon ay umakyat sa langit, ay pinananahanan tayo ng Espiritu Santo. Pero wag muna yun. Anong sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol? Huwag kayong umalis sa Jerusalem. Meron kayong hihintayin. Katunayan, bago pa yun, ay meron tayong mababasa sa John at hiningahan ni Jesus ang kanyang mga apostol. At anong sinabi? At tinanggap nilang Espiritu Santo. Ba't di ginawa yun sa matandang tipan? Dahil pag nakita natin ang economy ng kaligtasan, ang age of the Spirit, or ang pagkilos ng buong-buo ng Espiritu Santo ay sa pag-akyat ni Kristo sa langit matapos siyang mabuhay mula sa mga patay. Of course, kumikilos ang Espiritu Santo sa matandang tipan. Binasa kanina sa atin na nandun ang pagkilos ng Espiritu Santo sa paglilikha ng langit at ng mundo. Pero ang sinasabi ko ay ang kapangyarihan para ang mga Kristiyano ay makapamuhay na makasunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ito ay magsisimula sa resurrection ng Panginoong Jesus. And this is very important na maintindihan natin. Dahil kung tayo'y anak ng Diyos, we will overcome. Kapag tatagnumpayan natin ang parang akala mong hindi mo kayang bitawan na kasalanan na ginagawa mo. Dahil sa resurrection power ng Panginoon. And lastly, minsan, kapag nakakita tayo ng isang lokal na iglesyang magulo, maraming problema, ang bilis nating humatol, wala nang pag-asa yan. Ganun, agad tayo humatol, wala nang pag-asa yan. Pero kung ito ay talagang iglesia ng Panginoong Jesus, sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 16, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang resurrection power ng Panginoong Jesus ay ang pagtatayo ng iglesia ng Panginoong Jesus. Gaano man kalaki ang problema o gaano man kagulo ang problema, iglesia ito ng Panginoon. Nakita niyo ba kung gaano kadikit ang pagmamahal at pagkakaisa ni Jesus sa kanyang iglesia? Una, ang iglesia ay tinawag niyang my bride. Aking asawa. Pangalawa, makita rin natin ang pagsasalarawan na ang iglesia ay tinawag na katawan ni Kristo. At si Kristo ay ang ulo. Anong ibig sabihin nito? Hindi pwedeng maihiwalay at hindi pwedeng pabayaan ng Panginoong Hesukristo ang iglesia dahil siya'y kaisa ng iglesia. Dahil si Jesus ang ulo ng iglesia. Kaya kung meron tayong mga problema at pwede sa mga ibang mga lokal na iglesia na para bang nawawala ng pag-asa, ay sabihin natin, tandaan natin, Christ is the head of the church. Si Apostol Pablo, bago siya naging apostol, siya'y patungo sa Damasco, ang ngalan niya ay Saul, patungo sa Damasco para hulihin
at para i-persecute at para ikulong ang mga Kristiyano at dalhin sa hatol ng kamatayan, at dito niya natagpuan ang Panginoong Hesus. At ang pagtagpo niya kay Hesus ay hindi mukha ang katulad ng nangyari kay Tomas. Ang pagtatagpo ni Pablo kay Hesus ay ang resurrected Christ na Espiritu. Ngunit siya'y tinawag. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Minsan iniisip ko, paano nalaman ni Saulo na yung kanyang kausap, dahil ang sabi sa Acts chapter 9, sobrang liwanag, mas maliwanag pa kaysa sa sinag ng araw, yung mga kasama niya ay walang nakikita, tinig lamang ang naririnig. Ngunit paano nalaman ni Pablo na si Jesus ang kausap niya? Marahil, dahil si Saulo nung siguro ay batang Pariseyo, marahil isa siya sa mga alagad na mga Pariseyong inuutusan ng mga Pariseyo nung si Jesus ay nagtuturo, subaybayan mo nga yan, hanapan mo ng mali para maipakulong natin. Marahil, kilala ni Saulo ang tinig ni Jesus. At tandaan din natin, si Saulo ang isa doon ng pinatay, naging martir si Esteban. Si Saulo o si Pablo ang naghawak ng record. At narinig ni Saulo, bago mamatay si Esteban, bumukas ang langit at nakita niyang si Jesus ay nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. Mga kapatid, hindi pa ba sapat ang patotoo ng mga apostol, ng mga mananampalataya, at ng mga Kristiyanong kahit na sila'y nasa kamatayan, na sila'y pinapatalikod sa kanilang pananampalataya, pinili nila ang kamatayan? Hindi pa ba sapat ang mga patutuong ito? At mas pinanghahawakan pa rin natin na gagawin ko ang aking gusto. Ako ang magdidikta sa aking sariling buhay. Ang nagnanais na mabuhay ay mamamatay. Yun ang sinabi ni Jesus. At ang handang mamatay para kay Jesus ay mabubuhay ng pangwalang hanggan. Susunod ba tayo kay Jesus o hindi? Aring sabihin niya, Pastor, pwede bang nasa gitna ako? Pwede bang neutral ako? Maraming ganyan eh. Susunod ka ba kay Jesus? O hindi ka susunod kay Jesus? Doon lang ako sa gitna, Pastor. Alam niyo yung totoo? Walang neutral eh. Walang gitna. Wala yung relax ka lang, darating din tayo dyan. Darating din tayo dyan. Huwag mo akong pepwersahin. Kasi, ang makikita natin, walang gitna. My point is that neutrality is not an option. Ikaw ba'y sumusunod kay Kristo o ikaw ba hindi? Ikaw ba ay sumasampalataya, may pananampalataya ka ba kay Kristo o wala kang pananampalataya? At itong masaklap na katotohanan, walang gitna. It's either na ikaw ay kay Kristo o ikaw ay hindi. At kung ikaw ay kay Kristo, wala nang paghahatol. At kung ikaw ay kay Kristo, nararanasan mo ang resurrection power.
ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. At ikaw ay kabilang sa iglesia ng Panginoong Hesus. At ang iyong nararamdaman ay nararamdaman ng Panginoon. Itong sinabi ni Jesus kay Saulo, "Sino ka, Panginoon?" Mahirap, ang sabi ni Jesus, na umusig sa tinik. Marahil, ang diskusyon ni Saulo, hindi naman ikaw ang aking sinasaktan. Nagkakamali si Saulo. Kapag sinasaktan mo ang iglesia, kapag sinasaktan mo ang Kristiyano, si Kristo Jesus ang iyong kinakalaban. Sa atin, ang lahat ng hapdi natin, ang lahat ng bigat natin, ay alam ni Jesus at nararamdaman niya. Ito ang isang mahalagang katuruan ng kanyang pagkakatawang tao. Hindi lamang alam niya ang lahat at nararamdaman niya ang lahat. At ang kanyang pagkabuhay na muli, dala-dala niya ang kanyang katawang panlupa sa langit. At siya'y nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Hindi lamang siya namamagitan sa atin sa Ama, sapagkat nararamdaman niya ang ating mga nararamdaman. Kundi siya rin ang hari na naghahari ng langit at lupa. Ngayon, ano ang mga bago nating pananaw sa pagkabuhay na muli ng Panginoon? Na lagi kong sinasabing, masdan nyo ang mga early Christians na ipanganak ang iglesia nang nabuhay na muli si Jesus. Ang Lord's Day worship, unang araw ng Sanlinggo, ay ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. At makikita natin ang mga early Christians nung namatay si Jesus, nagtatago, takot na. Ngunit nang nabuhay na muli si Jesus, sila ay naging matibay at di na umurong hanggang sa sila ay naging martir para sa Panginoon. Dahil sa pagbabago sa kanila at dahil ito ay sa pagkilos ng banal na Espiritu. At alam ba ninyo ang isang laging sinasabit, pinangangaral nila sa Aklat ng Gawa, kami ay saksi na si Jesus ay buhay. Sinabi ito ni Esteban, nakita ko si Jesus. Naranasan ito ni Pablo, kausap niya si Jesus. At sinasabi sa atin ng mga apostol, siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Isaac, siya ang Diyos ni Jacob. Napapansin nyo, it is always in the present tense. At ang kanilang patutuo, ang Diyos namin, ang Panginoong Jesus, ay buhay. Tayo, bakit may joy tayo when we are gathered in Christ's name? Dahil si Jesus ay buhay. At dahil si Jesus ay nasa munting panambahang ito. Lahat ng luha natin, lahat ng iyak natin, kuminsan lahat ng hindi na natin mabigkas at hikbi na lamang ang ating nabibigkas, nararamdaman ito ni Jesus.
At dahil sa kanyang resurrection power na binigay sa atin ng Espiritu Santo, tutulungan tayo at tayo'y makapananaig. Mga kapatid, ang taong walang Kristo, ang taong hindi sumasampalataya doon sa sinabi ni Pablo na ang importante at mahalagang aral na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan at siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan ng mahigit ng 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang iba'y namatay na. Itong mga unang mananampalataya na kahit na sila ay bigyan ng hatol ng kamatayan ay hindi nila ipagpapalit ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Kung kayo ay unbeliever, di pa mananampalataya, kung kayo ay nasa gitna pa, at ayaw nyo magpapilit dahil darating din yan. Sana dumating nga yung araw na yon na bago ka mamatay, ikaw ay sumampalataya na si Jesus ay namatay para sa kasalanan, nabuhay na muli, at babalik na muli. Dahil kung ito ay hindi mo ginawa, o wala kang taos-pusong paglapit sa Kanya, at ikaw ay kinuha na ng Diyos sa mundong ito, ipinagpalit mo ang pangwalang hanggang buhay sa pansamantalang karangyaan. Mariyan ang gospel offer sa iyo na lumapit ka kay Kristo. Sampalatayanan mo ang kanyang ginawa na siya'y namatay sa krus at nabuhay na muli. Namatay sa krus, inilibing, 3 araw ay nabuhay na muli at umakyat sa langit. Ngayon nakaupo sa trono ng Diyos, nagahari at babalik na muli. Sa kanyang pagbabalik na muli, hahatulan ang mundong ito. Ang mga hindi sumampalataya sa Kanya ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya't kung ikaw ay nasa gitna o talagang hindi mananampalataya, o kung iba ang takbo ng isip mo at hindi nakasentro kay Hesukristo, ito ang pagkakataon na ikaw ay lumapit sa ating Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Sinariwa niyo kaming muli sa kahalagahan ng resurrection ng Panginoong Hesus. At nawa, sa muli naming pagbabasa ng banal na kasulatan, lalo na sa New Testament, aming namnamin ng si Apostol Pedro ay nagsermon ng pista ng Pentecostes na kung gano'n niya idiniin that God raised him up, losing the pangs of death because it was not possible for him to be held by it. Gayon din ang pangangaral ni Esteban na hindi siya natakot sa kamatayan. Pagkus ay nagawa pa niyang ipanalangin ang mga umuusig sa kanya. Gayon din ang naging patotoo ni Apostol Pablo at kanyang panalangin na nawa ang kanyang mga kababayang Hudyo ay maligtas. At maraming salamat sa mga pangangaral ng mga apostol na ito, kami ay nakarinig ng mabuting balita ng ikaliligtas ng aming kaluluwa. Sa ngalan ni Jesus. Amen.